Guys! Ang ligalig ko dun, Hi guys! Welcome back sa ating Salesforce Lightning Web Component tutorial and, dito tayo sa exciting part 'no. So dito tayo sa siguro ito yung pinakaunang mahirap na ituturo ko. So medyo buhol-buhol pa yung salita ko, pero anyways, try natin. Iniisip ko din kung ano 'no, kung na-explain ko ba ng mabuti yung mga setup and kung paano gumagana 'tong edit page. Pero I assume na alam niyo na lahat 'yan. So, tuloy na tayo sa topic, baka nalalayo na tayo. So, ang topic natin ngayon is custom events. So, kung nakaraan is ito, gumawa tayo ng yung normal events, yung DOM events, yun, yung mga on-click, yung on-change. So, ngayon naman is ang gagawin natin is magko-communicate naman tayo from child to parent. So, tinuruan ko na rin kayo kung paano maglagay ng component sa isang component. So, try natin in practice kung paano nga nangyayari yung communication na yun, between parent and child. So, simulan na natin. For example, siguro dito, simula tayo sa parent. So, let's say meron tayong message dito. Message variable, no? Tapos, um, dito sa parent, syempre, de-declare natin yung property na yan, na message. So, kunwari, blanco siya. Lagyan natin. Kunyari, this is the default message. Yan. So, kunyari, meron tayong message dito. And ang gusto natin is maiba natin tong message na to from child. No? So, paano natin gagawin yun? So, kunwari, tatry natin So, kunyari may lightning button dito. Tingin ko tama tong ginagawa ko kasi perfect ako. So, label, change message. Tapos, ang ating action ay ang ating event. Siyempre, on-click kasi button yan. So, on-click, click na lang para mabilis. Okay. Then, dito natin define na babaguhin natin yung message. So, paano kaya natin matatarget tong message na to dito, So, try natin siya i-recta rito kung magbabago. So, kung dati, di ba, this.message. Since wala naman yung message dito sa class, no? Wala naman, hindi naman dito naka-declare yung message. Try natin siya i-recta, yung message kung gagana. So, bago ka na. Yan, yun na lang. Inisip ko pa kung mahabang message, pero yan muna. So, ang dapat mangyari, pag clinic natin to is mag-change yung parent, di ba? So, try natin kung gagana. Kasi, alam ko hindi eh. So, pero try natin, baka mahimala, di ba? Kailan ang huling himala sa mundo? Nung naging tubig, naging wine yung tubig, di ba? So, ito na naman tayo sa problema natin. Di na naman nagre-reflect. Post ko lang. Lagi na lang naghihirap dito sa reflection na to. May trick pala ako dyan. So, back mo na lang tapos punta ka dun sa record. Di ba? So, yan. Matik na nandito tayo. So, this is the default message. Ba't di lumabas yung child? Hindi ko alam kung bakit. So, try natin. Kasi hindi natin nilagay yung component dito. So, ang galing ko doon na, yan, child component. So, deploy uli natin. Sana mag-reflect agad. Try natin. Load. At tayo talaga. Post na naman. Hirap naman ng Salesforce ito. So, ito na. Yan. So, meron tayong button and ito yung default message. So, pagka-click natin, wala pa rin mangyayari. Kasi nga, kailangan natin ng custom event. So, paano nga na, ayan na, nabubulal na ako. Andiyan na si Crush. So, paano nga ba natin dinedeclare yung custom event na yan? So, madali lang naman. So, tama naman tong ginawa natin dito sa HTML natin. Pero meron tayong babaguhin sa JS. So, dito sa JS, ang gagawin natin is i-declare natin yung dispatch event. So, ito siya. This.dispatch event. Yan. Tapos, ang i-dispatch natin is yung sinasabi natin custom event. Yan. Custom event. So, itong custom event, meron siyang dalawang parameter. So, meron siyang string tsaka yung ating mga data.
So, makikita natin 'yan, type string, tapos itong event iniktlik. Yung pangalawang parameter, ano lang siya, object, tapos meron siyang detail do'n na pwede tayong magbato ng data do'n. So, itong custom event, kunyari, ayan, meron tayong suggestion click. So, pwede natin pangalanan yung event natin ng kahit ano. So, kunwari, alarm. Yan. So, pwede natin siya palitan. Hindi lang siya nag-stick sa standard, no? Yung mga on-click, yung on-change. So, pwede natin siya palitan. Pwedeng alarm. Yan. So, kunwari, alerto. Alerto. Yan. Pwede yan. Tapos, yung sinasabi kong object, then, meron siyang detail dito. Yan, detail. So, itong detail na to, is pwede natin siya lagyan ng kahit anong data. So, pwedeng boolean, no? Pwedeng number, pwedeng string, tapos pwede ring object. 'Pag object yung ginawa natin, so pwede na naman magkalaman 'to ng kahit na ano. So, eto nga tulad nito, pwede siya lagyan ng message, 'no? Tapos after niyan pwede kang maglagay pa ng kunyari, number gano'n. So, marami siyang puwedeng paggamitan 'no. Pero ngayon, for this tutorial, message lang muna. And try natin baguhin 'no, yung message do'n. So, dito magbago ka na. Hindi na ikaw yung default na kilala ko. Na kilala ko. Bilis ko mag-type, So 'yan, ang gagawin nitong child component natin is idi-dispatch niya yung event. Tapos kung sino man gagamit 'tong child, yun yung sasalo ng event. So dito, sa ating element ng child component, meron tayong attribute. So katulad nung sa event, meron din tayong attribute na para sa event na yun. So depende rin yung magiging pangalan ng attribute doon sa ginawa mo ritong custom event. So kunyari dito alerto. Ang magiging attribute niya is on alerto. So ganyan siya. So kung click yung ginawa mo, on click. At siguro after ng tutorial na 'to, siguro i-topic din natin yung mga keywords na reserved na dito sa Lightning Web Components, yung mga hindi natin pwede gamitin. So, for now, ayun, since alert yung ginamit natin, on alert yung gagamitin. Then, katulad nung sa event, may magha-handle din na method diyan or function, no? So, depende na yung pangalan sa inyo, handle alerted na lang para mabilis, di ba? Bagal lang mag-isip eh. So, handle alerted, then, yung event na to, pwede natin siyang i-handle dito sa JS file ng parent. So, handle alerted, then, since event nga siya, meron tayong event na parameter. Then, katulad nung ginawa natin doon sa plain na event, gano'n ang din gagawin natin dito, this message. Pero dito magkakaroon ng pagkakaiba. So, 'di ba do'n sa ano, sa may eto na, nabubul na yung ano ko, thoughts ko. So, ayun, dumiretso na, okey? Yung, ginawa natin doon sa DOM event, 'di ba, event.target.value. So, dito naman, event.detail.message. So, nanggaling siya dito. Okay? So, ito yung event na nangyari. Then, ito yung data na meron tayo. So, event.detail. Tapos, itong detail, meron siyang object. So, that message. So, ito yung sinalo natin na magiging value ng message. So, tingin ko, nag-make sense naman yan, no? So, deploy na natin. Hopefully, tama yung pinagsasabi ko at ginawa ko. So, try natin siya. I-post ko lang. Baka di na mag-reflect eh. So, yan. Sana mag-reflect na agad. Ayan. So, ito yung ating message na this is the default message. Tapos may button. So, pagka-click natin, ayan, nagbago ka na. So, nakakalungkot yun guys, nagbago siya. So, tingin ko na-explain ko naman na mabuti, no? I-review ko na lang kung ano pa yung mga di ko na-explain para yun yung ilalagay natin sa next tutorial natin. So, yun lang muna guys. May work pa ako at may sahod kaya medyo masaya yung tono ko. And see you guys in the next video. Kapow!